Dear Amihan Stories presents Ang Bilyonaryo at ang Magbababoy. Written by Jean Chua. Tao po? May tao ba rito? Isang malakas na sigaw ang bumulabog kay Gina. Kasalukuyan siyang nagpapakain ng mga baboy nung hapong yon. Lumabas siya upang tingnan kung sinong tumatawag. Sino ka? Paano ka napadpad sa property ko? Bulalas niya nung makita ang isang estrangherong nakasuot ng formal suit. Ako si Alvin Ramos. Tumirik ang kotse ko rin sa unahan at nakabaon ng gulong sa malalim na putik. Wala nang signal. Nagkaaberya pa ang sasakyan ko. Pwede ba ako makisilong? Heto ang mga ID ko bilang pagpapatunay na hindi ako masamang tao. Sagot ng lalaki sa gitna ng panginginig. Ipinakita pa nito ang ilang card na dala. Tinitingnan ni Gina si Alvin mula ulo hanggang paa. Umatras siya upang papasukin ito. Nasiraan ka ng kotse ka mo? Mukhang hindi ka taga rito ah. Sigurado ka bang hindi ka naliligaw, Alvin? Hindi ako naliligaw. Alam ko ang ruta pabalik ng syudad. Kailangan ko lang talaga ng lugar na matutuluyan habang naghihintay ng mekaniko. O di naman kaya, ng sundo. Kung gusto mo, babayaran ko ang pag-stay ko rito. Bahagyang bumakas ang pagkairita sa mukha ng lalaki. Tumaas ang kilay ni Gina nung makitang maglabas ito ng wallet. Aba, hindi hotel ang property ko. Pero di bale, sige na, itabi mo na yan. Awa ko na sa'yo ang pagpapatuloy sa bahay ko. Ipapaalala ko lang ha, itong property ko, maraming kulungan ng baboy. Kung hindi ka sanay sa baho, baka gusto mo maghanap ng ibang matutuluyan dyan. Walang tatanggi sa pera mo, dun sa may unahan, malayo nga lang. Pahayag niya. Huminga ng malalim si Alvin pero agad ding napatakip ng ilong. Masyadong maliit ang espasyo ng ibang bakuran dun sa kabila. Di magkakasyang sasakyan ko. Pasensya na kung naistorbo kita, pero seryoso ako. Kung nangangailangan ka ng pera, huwag ka mahiyang magsabi. Okay, no problem. Turan niya bago tumalikod. Sawa na si Gina sa mga tao na kunwari ay kakayanin daw ang piggery. Tapos yun pala ay hindi masikmura ang naaamoy o nakikita. Salamat, promise. Di ako magtatagal. Di rin kita bibigyan ng problema. Baka nga hindi mo kayanin ang isang araw rito. Halika na muna sa loob. Pagkatapos ito, isasama na kita sa pag-uwi. Tinapos na muna niya ang pagpapakain sa mga alagang baboy bago dinala si Alvin sa kanyang bahay. Ako si Gina, dati akong OFW. Bago lang tong piggery ko, kaya di pa kompleto sa mga kagamitan. Pagpapakilala niya rito. Humahangang sumunod sa kanyang lalaki. Nice meeting you, Gina. Umubo ito bago nagpatuloy. Hands-on ka sa business mo. Nakaka-relate ako dyan. Businessman ka? Sa bagay, sa asta mo, para ka may-ari ng hasyenda. Natawa si Gina ng marahan. Hindi naman. Small-time business owner ako. Mas masipag ka pa sa akin. Pahambol na sabi nito. Hindi umimik si Gina at mas piniling asikasuhin ng lalaki. Hinatid niya ito sa isang bakanting silid at binigyan ng pamalit na damit. Dinalhan niya rin ito na makakain. Thank you. Tumikim si Alvin at sinalat ang sariling noo. Mukhang di naman ako lalagnatin. Sana nga hindi. Sino pa bang mag-aalaga sa inyo kundi ako? Wala namang ibang tao rito. Umiling si Gina sa kanamaywang. Nagpapapaling-paling naman ang mga mata ni Alvin sa paligid. May iba ka bang kasama dito? Tanong nito. May mga bata rito. Anak ng kapatid kong yumaon na. Magpahinga ka at huwag maglalabas masyado. Baka mabulabog mo sila. Nagpapahinga tuwing hapon ng mga yun eh. Okay, Gina. Thank you ulit. Ngumiti lang siya at iniwan na ito. Kinabukasan na puno ang bahay ng samot-saring ingay. Mula sa mga baboy na pumapalahaw sa di kalayuan at tilaok ng manok. Nandyan din ang kulitan ng mga bata habang si Gina ay naglalaga ng saging sa kusina. Sa mesa ay may simpleng almusal. Pritong itlog, tuyo at kanin. Nag-aalangan na umupo si Alvin sa hapag. Magandang umaga. Bati nito. Gising ka na pala. Umupo ka na dyan at kumain. May mainit na tubig pa sa thermos. Nga pala, ito ang mga pamangkin ko. Yang babae, si Ella, 9 years old na siya. Itong lalaki naman si Baste. 7 pa lang siya ngayong taon. Pagpapakilala niya sa mga pamangkin.
Masiglang bumaling si Ella kay Alvin. Kuya, ikaw po ba yung sabi ni Tita Gina na lalaking gwapong papunta rito sa amin? Pag-uusisa nito. Tumawa ang lalaki sa sinabi ni Ella at nanunuksong tumingin sa kanya. Parang gano'n na nga. Kung isipin, halos gapangin ko na yung putik sa labas makarating lang dito. Mukha ba akong kuya? Hindi ba ako mukhang tito, Ella? Di po, mukha ka pong artista. Pagsingit ni Baste habang sumasalok ng kanin. Maligayang humalkhak si Alvin. Binunot nito ang pitaka at binigyan ng pera si Baste. Artista pala ha. Malinaw na malinaw ang mata nitong si Baste. Ano sa palagay mo, Ella? Hindi lang mukhang artista, boss. Katawan pang modelo rin. Yung parang type ni Tita Gina. Mukhang natuwa si Alvin sa sagot na yon at kumuha pa ng perang papel. Para bang itong namimigay ng maagang aginaldo. Itong mga bata mo, Gina, magagaling na mangingisda. Huling-huli ang kiliti ko. Pagpuri pa nito. Napapailing na lumapit siya sa mesa, dala ang isang kawali ng bagong pritong itlog. Inuuto ko lang ng mga yan, nagpapatangi ka naman. Pambabasag niya sa katuwa ng tatlo. Ibinaba ni Alvin ang tingin sa pagkain. Wala ba tayong ibang pwedeng kainin dyan? Pabulong na tanong nito. Natigilan siya. Saglit siyang nainsulto dahil sa pagtanggi ni Alvin sa kanyang inihanda. Aba, kung gusto mo ng steak o croissant, sorry ka na lang, boss. Ito lang ang kaya ko. Sinabi ko naman sa'yo nung una pa lang na maghanap ka ng ibang bahay na matutuluyan dyan. Pasaring niya sa lalaki. Bumusangot si Ella at ibinalik ang perang binigay ni Alvin. Boss, ito na ang pera mo. Ibimili mo ng kwasan at steak. Mabilis na gumalaw si Alvin at kinuha ang kutsara at tinidor. Hindi naman sa naginarte ako. Sadyang nasanay lang ako kumain ng matamis sa umaga. Ang totoo niyan, hindi ako sanay na mag-almusal may kanin. Kapag may oras pa, kadalasan kape lang at tinapay ang kinakain ko on the way sa opisina. Pasensya na, Gina. Pagpapaunawa nito. Hindi na siya umimik pero naging malumanay din ang kanyang ekspresyon. Boss, ano po ang trabaho mo? Nagumpisa muling mag-usisa si Basti kay Alvin habang kumakain. Negosyante ako, halos pareho ng ginagawa ni Tita Gina mo. Kaya huwag kayo matakot sa akin. Nagningning ang mga mata ni Baste. Wow! Marami ka rin bang baboy, boss? Hindi, wala akong baboy, Baste. Tumango si Ella. Kung ganun, mas malakas si Tita Gina kaysa sa'yo, boss. Bumubuhat ang baboy ang tita ko. Sumang-ayon si Alvin at sumulyap sa kanya, kaya nagtagpo ang paningin nilang dalawa. Gusto mo bang mamasyal? Ililibot kita sa lupa namin. Alok niya sa lalaki. Sige, kakausapin ko yung driver ko pagkatapos. Pagkatapos kumain ay tinulungan siya ng lalaki sa paglilinis ng kanilang pinagkainan. Maya-maya pa inilibot niya ito sa buong property, habang abala ang mga bata sa pagtulong sa mga gawain, gaya ng pagdidilig ng halaman at pagbubunot ng kangkong. Itinuro ni Gina ang kulungan sa di kalayuan. Dito ko inilalagay ang mga bagong biik. Mahirap silang alagaan pero sulit naman kasi malusog silang lumalaki rito sa amin. Tumango si Alvin habang pilit na iniiwasan ng putik sa daan. Ang bigat ng binubuhat mo araw-araw, Gina. Pwede ka na sigurong makipag-wrestling. Buo ang pusta ko sa'yo pag nagkataon. Ngumiti siya ng may halong inis. Wrestling ba ka mo? Pwede nating simulan ngayon. Ikaw ang pagpapraktisan ko. Napatigil si Alvin sa paglalakad. May iba ko. Ilang taon ka na nga pala ngayon? Sabi mo dati kang OFW? Tumango siya at napatingin sa malayo. Halos 10 taon ako sa ibang bansa. Naging kasambahay, tapos nagtrabaho sa isang pabrika. Nung magkasakit ang tatay ko, umuwi na ako agad. Naisip ko, rito na lang ako magsisimula ulit. Worth it naman. Tumatanda na ako. Kailangan ko lang mag-settle down. Nandiyan pa sina Ella at Baste. FYI ha, 30 years old na ako. Masyado ng oldie para magsimula sa wrestling. Natatawang pinagpag ni Alvin ang suot na pants. Biro lang yung kanina, Gina. Sorry na. Umirap siya at hindi umimik. Hindi natinag si Alvin at nagsiyasat pa ulit sa kanya. Hindi ba mahirap ang mag-adjust dito? Ba't di kayo lumipat sa lungsod? Mahirap, pero masyadong mahal ang mamuhay sa syudad eh.
Mas gusto ko rin na malayo sa masasamang impluwensya ang dalawa kong pamangkin. Kung ako lang mag-isa mag-aalaga sa kanila sa lungsod habang nagtatrabaho, baka di ko kayanin. Tumingin si Alvin sa paligid. Ba't hindi ka mag-hire ng katulong dito? Siguro naman malaki-laki rin ang kita mo. Favorite mo ba ang kulay green? Yung dingding ng bahay mo, pati na ang baka dito kulay green eh. Natawa siya. Ilalagay mo ba sa magazine ang talambuhay ko? Kulang na lang tanungin mo miski love life ko eh. Actually, yan sanang sunod kong tatanong. Nagkibit balikat siya muli at namulsa. Boring ang buhay ko, Alvin. Mababagot ka lang. Mas maganda nga makipagtitigan ka na lang sa mga baboy dyan. I beg to disagree. Mukhang masaya nga rito sa inyo eh. Everything is organized. Napaka-peaceful. Tingin ko dahil yun sa effort mo. Good job, Gina. Iniiwas niya ang tingin mula sa nagkikinangang mga mata ni Alvin. Mambobola. Kahit naman manahimik ka lang, di kita palalayasin eh. Di ko kailangan ng tagabuhat ng bangko. Sip-sip. Pabirong saway niya. Hoy, kung alam mo lang, sa lungsod kailangan akong sulsulan at bayaran para may masabi ako maganda tungkol sa ibang tao. Pagdating sa'yo, kusa na lang kung lumabas. Namaywang si Gina. Kailangan pa pala kitang bayaran ngayon, ganun ba? Gina, hindi. Parang nagbibiro lang. Lumawak ang kanyang ngiti. Tinapos niya sa wakas ang paglilibot nila at bumalik na sa bahay. Kausapin mo na mekaniko mo. Pinasok nila kaninang madaling araw ang kotse. Tingin ko mabilis lang yun. Makakauwi ka na agad. Pumalakpak si Alvin para pukawin ang atensyon ng driver, kasama ang tinawag nitong mekaniko. Mga manong, ano pong sira? Sabay na nagkamot ng ulong dalawa. Boss, bad news. Dumilim ang ekspresyon ni Alvin habang nakikinig sa impormasyon ng dalawa. Si Gina naman, nabahala para sa lalaki. Base sa kanyang narinig, mukhang mapapatagal pa ito sa kanila. Sa hapagkainan muli kinagabihan, kausap ni Gina si Alvin patungkol sa sira nitong kotse. Wala sa sariling nilagyan ni Gina ng pagkain ang pinggan ni Alvin habang dumadaldal ang lalaki. Kanina, sabi ng mekaniko, 3 araw pa raw ang aabutin bago maayos ang kotse ko. Akala ko ba isang gabi ka lang dito? Naiiling na lumunok si Alvin. Iyan din ang akala ko, Gina. Kaso sabi ng driver ko, nasa liblibang lugar na to. Mahirap maghanap ng piyesa sa malapit. Hindi to gaya ng lungsod na kabila ng hardware. Pasensya na talaga. Napaiwas siya ng tingin. Wala na tayong magagawa kung ganun man. Wala bang susundo sa'yo? Marahang umiling ang lalaki. Well, as much as possible, ayoko mag-alala mga kapamilya ko. Masiglang tumingin kay Alvin ang batang si Ella. Boss! Dito ka na lang muna. Pwede ka pong tumulong sa amin para di ka mahiya. Alok nito. Natawa ang lalaki. Tumulong? Pwede naman ako maglinis dito sa bahay. Di na ako magpapakamarunong sa pag-aalaga ng baboy. Dahil baka ako anong mangyari. Magdulot pa ako ng pinsala sa negosyo ni tita mo. Nahihiyang suggestion ni Alvin. Umiling si Gina sa sinabi nito. Hindi mo naman kailangang maging expert. Basta, huwag ka mareklamo. Sapat na yun. Isa pa, mabigat ang gawaing bahay. Sinasabi ko sa'yo. Alam ko, pero practice na rin naman to. Kapag nakapag-asawa na ako, edi maalam na ako sa mga gawaing bahay. Bahagyang natigilan si Gina. Hindi ka pa pala kasal, Alvin? Nagangat ng ulong lalaki at buong kumpiyansang umuo. Kumindat pa ito. Single na single pa ako. Sabi nga ni Ella, mukha pang kuya. Kahit na, ang totoo, pang tito na rin ang edad ko. Umiling na lang siya. Pinakatitigan siya saglit ng lalaki, kaya napatanong siya sa sarili. May dumi ba sa mukha ko? Kulang na lang malusaw ako sa titig niya. Maaga pa lamang kinabukasan, si Gina ay abala na sa pagpapakain ng mga alaga. Habang si Alvin nakatayo sa may gilid, sinusubukan nitong umiwas sa putik at dumi. Inilahad niya ang isang timba. Boss Alvin, huwag ka lang tumayo dyan. Halika, tulungan mo ako. Punuin mo ng tubig tong timba, tapos ibalik mo rito. Sigurado ka? Mukhang delikado maglakad dito, Gina. Madulas. Napahalakhak siya. Delikado? Lalagyan lang to ng pagkain ng baboy. Hindi naman to bomba. Hawakan mo nga. Ang arte-arte naman, oh. Inabot ni Alvin ang timba kahit pa mukhang nag-aalangan. Ano nga ulit ang gagawin ko dito? Teka, may laman pa yata ang batya. May
Sabaw na halo-halong kung ano-ano, sayang naman. Sumandal si Gina sa pader at hinayaan ang lalaki na mga pa sa gawain. Hindi naman mabaho, di ba? Smile ka nga. Sumunod si Alvin at nag-smile. Natawa si Gina dahil nagmumukha lang itong nagpipigil ng ihi. Kung may laman pang feeds yung batya, lagyan mo ng tubig, tapos alugin mo, at ibuhos mo dyan sa kainan nila. Dahan-dahan, okay? Umayos sa pagtayo ang lalaki at agad na sumunod. Sus, ibubuhos lang pala. Kala ko kung ano na. Tumabi ka dyan at baka matalsikan ng, ah! Hindi pa man tapos magsalita, ay bumalik ang ilang butil ng tubig na naibuhos nito. Tumalsik ang pinaghalong feeds at kanin sa sariling damit at mukha ni Alvin. Gina! Ang lakas ng talsik! May gumagapang sa mukha ko! Uod! Kakainin ng uod ang mukha ko, Gina! Nag-hysteria ang sigaw nito. Halos gumulong sa putikan si Gina sa kakatawa. Lumapit siya kay Alvin upang pagpagin ang dumikit na feeds sa damit nito. Ano ba yan? Ang ingay-ingay mo naman eh. Mas malakas ka pang tumili kaysa sa mga baboy ko. Saway niya rito. Gina, hindi mo kasi naiintindihan. May uod talaga, ramdam ko. Nag-umpisang manginig si Alvin sa kinatatayuan at halos tumambling na para pagpagan ang sarili. Walang uod sa pagkain nila, ano ba? Nasa isip mo lang yan. Tingnan mo. Wala. Sinasabi mo bang madumi ang pagkain pinapakain ko sa kanila? Asik niya. Doon lamang tuluyang nanahimik si Alvin. Pero napakahigpit naman ang kapit nito sa kanya habang naglalakad sila paalis. Panay ang daldal ng lalaki sa kanya habang naglalakad sila. Gina, may iba pa bang gawain dito na sakta sa akin? Maalam naman ako magsaing, magluto at maghugas ng plato. I think, kaya ko rin na maglaba. Pinisil niya ang braso nito. Di na kita pababalikin sa kulungan ng mga baboy. Huwag ka mag-alala. Baka mamaya kasi siya pa ang gagastos ng pang-hospital nito kung sakaling mabalian. Kaya naman sa taniman na lang ng gulay niya ito'y sinama. Sa taniman ay pinangungunahan ni Gina ang pag-ani ng kamote. Si Alvin ay nakaluhod sa lupa at naghuhukay gamit ang mga kamay. Anong luto ang pwede rito? Di pa yata ako nakakakain nito. Tanong ni Alvin. Nakakain ka na ng kamote, Alvin. Siguro di mo lang alam kung anong itsura ng halaman bago maluto. Akala mo siguro tumutubo yan ng nakapak na. Yayamanin ka ba? Karamihan sa mga anak mayaman ngayon, hindi na marunong magluto eh. Talagang walang alam sa itsura ng pagkain bago mapunta sa plato nila. Aniya rito. Ilang saglit na nakipagtitigan si Alvin sa kamote. Pwede naman ang fried kamote, no? O ihahalo lang ba dapat to sa sabaw? Naiiling siya habang tinitingnan to. Nakakatuwa ka talaga. Oo, pwedeng prituhin o gawing minatamis. Huwag mo nang alamin. Di mo rin naman yan lulutuin sa lungsod. May maid ka, di ba? Nag-angat ng kilay si Alvin. Dito, walang maid-maid. Kaya dapat tumulong hanggat may gawain. Bago man ako sa probinsya, alam ko naman ang dapat na hatian sa trabaho. Napangiti siya. Alam niyang pinipilit ni Alvin ang sarili na kumilos, kahit na hindi ito marunong para hindi maging pabigat. Gusto niya ang mga tipo ng lalaking gaya ni Alvin, yung marunong makiramdam at responsable. Bago umuwi ay dumaan sila sa poso. Nagkukusot siya ng damit habang si Alvin nagbabanlaw ng mga nasabunan niya. Basang-basa na ito mula ulo hanggang paa. Napakamot sa ulo si Alvin habang hinihintay siyang matapos. Ganito pala kahirap ang maglaba ng walang washing machine. Mahirap nga, pero kahit na may washing machine ako, hindi ko rin naman magagamit masyado. Araw-araw ako naglalaba eh. Tapos ilang piraso lang din dahil 3 lang naman kami sa bahay. Ayoko nag-iimbak ng maduming damit kasi ako rin naman na maglalaba eh. Tumango ang lalaki saka ay pinagtatampal ang binti dahil sa lamok. Kaya pala ang lusog ng braso mo dahil araw-araw mo tong ginagawa. Bulong nito. Nagangat ng kilay si Gina. Pinagmasdan niya ang katawan ni Alvin. Oo, kaya healthy ako kasi kumikilos talaga ako. Kaya ikaw, para magkalaman yung braso mo maglaba ka. Umayos sa pagtayo si Alvin. Sinasabi mo bang patpatin ako? Tumango si Gina. Hindi mo nga siguro ako kayang buhatin eh. Isinawsaw ni Alvin ang palad sa batsyang may tubig at winisikan ang mukha niya. Kahit sumampa ka pa dyan sa planggana, mamaya pag-uwi, mabubuhat kita. Maangas na sabi nito. Naghahamon niya itong tiningnan. Totoo yan?
Akin na yung palanggana at sasakay ako. Kaya mo? Pumalatak si Alvin. Ba't ba di ka sumabay sa pagiging mahangin ko? Kahit minsan lang. Di na talaga ako nananalo sa'yo eh. Daing nito. Ngumiti lang si Gina at hindi na pinansin ang pangungulit ng binata. Kinabukasan. Nakawala ang isang biik ni Gina. Agad hinabol ni Alvin ang pasaway niyang alaga habang si Gina ay gulat lamang na nakatingin sa pangyayari. Kagigising lang niya at yun agad ang bumungad sa kanyang pagbaba ng bahay. Gina! Ano gagawin ko rito? Ang bilis niya! May baril ka ba dyan? Sigaw ni Alvin habang tumatakbo. Anong baril? Ba't mo babarilin? Kabuhayan ko yan. Hulihin mo! Hindi naman niya tatakbo palabas ng Pilipinas. Utos niya. Sumeryoso ang mukha ni Alvin. Gina, ikaw sa kanan, ako sa kaliwa. I-corner natin tong biik na to tapos ulamin natin. Naiiling na sumunod siya at hindi na nagsalita pa para hindi mabulabog ang biik. Lumundag si Alvin noong akmang lalapit na ito. Subalit nadulas at pumlakda sa putikan ang buong katawan. Aray! Naku po, Gina, nabalian yata ako ng likod. Pati ng braso, pati ng tuhod at binti. Palahaw nito. Naeskandalong gumilid si Ella at dinala si Basti sa malayo. Mas malakas pa palang tumili si Boss Alvin kaysa sa mga alaga natin, tita. Komento nito bago umalis. Umiling si Gina at mas piniling tulungan muna si Alvin. Tumayo ka na dyan. Wala kang bali, imagination mo lang yan. Dumaing si Alvin at maarteng umupo. Gina, may sugat talaga. Pakiramdam ko natapiasan ako ng malaki sa binti. Mahapdi eh. Napangiti siya nang wala sa sarili dahil sa kaartihan nito. Oo na, sige na. Gagamutin natin yan sa bahay mamaya. Maya-maya pa ay siya rin ang nakahuli sa baboy. At pagkatapos ay nagsama silang lahat sa pagkainan. Si Alvin abala sa pagkain ng minatamis na kamote habang nakikinig sa mga kwento ni Gina at ng mga bata. Kuya, mukha kang monster kanina habang hinahabol mo yung biik. Buong mukha mo balot ng putik. Tapos dilat na dilat ka, parang ganito. Wah! Panunokso ni Ella. Pagod na ngumiti si Alvin. Monster agad. Parang nga akong hero kanini. Lumipad ako, nakita nyo? Seryosong umiling si Baste. Hindi superhero, boss. Di ka lumipad. Sumubsob ka. Sumubsob sa lupa. O na, tama na. Huwag na natin pag-usapan yan. Napapahiyang sabi ni Alvin. Natawa ng malakas si Gina. Parang hindi bagay sa iyo ang buhay probinsya, Alvin. Gayunpaman, mukhang nag-enjoy ka rito kahit papano. Buti naman. Ngumuso ang lalaki pero tumango pa rin sa huli. Oo nga, hindi ko akalain ganito pala kahirap. Pero masaya na rin. It's like a vacation. Or a camping site. Bukas, marami pa tayong gagawin. Ready ka ba? Pagod na tumango si Alvin. Pagtatawanan mo ako kapag sinabi kong hindi eh. Tumango si Baste. Si Tita Gina, kayang humuli ng 100 biik. Pagbibida nito. Kahit nakatakip ang mata, kaya niyang humuli ng maraming baboy. Pagsang-ayon naman ni Ella. Namamanghang sumulyap si Alvin sa kanya. Umiling siya. Senyales na nagbibiro lamang ang mga bata. Napangiti ang lalaki. Sa kabila ng hirap, mukhang naramdaman din ito ang init ng simpleng buhay na matagal nitong hindi naranasan. Nagpaiwan si Alvin kasama ang 2 bata kinabukasan. Pagod ang kaniyang katawan at may iniinda siyang sakit sa kasukasuhan. Kaya mas pinili niya mag-stay na muna sa bahay. Naglalaro ang mga bata noong marinig niya si Baste na sumigaw. Kuya, amoy sunog na po ang kanin! Dali-daling tumayo si Alvin at binuksan ang kawali. Hindi na maisalba ang kaniyang sinangag. Pagak siyang tumawa. Sunog? Hindi naman. Papasa na to bilang extra brown crispy fried rice. Tumayo si Ella at tiningnan ang iniluluto niya. Tumango ito. Sunog nga! Huminga ng malalim si Alvin. Ako ang kakain nito. Ipagluluto ko na lang kayo ng iba. Talaga mauubos mo yan, Boss Alvin? Tanong ni Ella. Maangas siyang tumango sa mga chikiting. Aba, oo naman. Walang matigas na kanin, basta ba tuwid pa mga ngipin. Gabi na nung makauwi ng bahay si Gina. May dala siyang saging na pinita sa daan pa uwi. Lumapit siya kay Alvin. Kumusta? Buti at dinalagas ang kilay mo sa kapilyuhan ng mga yan. Usisa niya rito. Ayos lang naman.
Baka magulat ka pagpasok mo ng bahay. Itong si Ella, gustong papalitan lahat ng kortina. Ayun, samot-saring kulay sa bawat silid. Dito na ako naglagay, baka mabulag ako sa loob. Natatawang umiling siya. Ang bilis mong nakapalagayan ng loob ang mga pamangking ko, Alvin. Ako pa? Nagyayabang, naani ni Alvin, bago sumeryoso. Ba't ka nga pala nakasimangot kanina? May problema ba sa mga baboy? Napalunok siya. Umupo muna siya sa tabi nito. Oo. Kanina, nalagasan ako ng 2. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Sabay-sabay pa silang nawala. Kinakabahan ako, Alvin. Napakagatlabi ang lalaki. Halata sa mukha nito ang kagustuhang tumulong, pero hindi alam kung paano. Sasamahan na lang kita bukas sa piggery. Titingnan ko ang sitwasyon nila. Ngumiti siya. Salamat. Wala akong kilala na pwede kong lapitan sa ngayon. First time pa namang mangyari to sa akin. Sabi niya na pinilit na lang ng ngumiti. Kinabukasan sa piggery dumating si Alvin na maingat kung maglakad. Ngayon ay maalam na siya kaya nakataas na ang kanyang pantalon upang hindi madumihan. Pwede na siyang umuwi kung tutusin. Isang tawag lang sa kanyang sekretarya, isang araw sa paghihintay ay darating na ang kanyang sundo. Ang totoo niyan ay gusto niyang magpahinga muna sa trabaho. Itong property ni Gina, ang perfect na lugar, lalo pa tahimik at maaliwalas ang buong espasyo. Okay, Alvin, kaya mo to. Ang bait ni Gina, kaya kailangan natin bumawi. Pagkausap niya sa sarili. Sumilip siya sa kulungan at nakita ang isang baboy na nanghihina at halos hindi na gumagalaw. Napabuntong hininga siya. Huwag kang susuko ha, hahanap tayo ng paraan. Kundi mamamroblema yung amo mo. Boss Alvin, anong ginagawa mo? Biglang sumulpot sa likod niya ang batang si Baste. Gulat na napatalon si Alvin. Ay, naku naman Baste, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa bahay ka? Nagkibit balikat ang bata. Gusto kong tulungan si tita. Kaya ko silang paliguan kung gusto mo, boss. Nakakaubos ako ng 2 tub ng tubig pero promise, wala nang amoy pagkatapos. Napangiti siya. Wow, ang galing pala ni Baste. Di ka masyadong akses sa tubig ano. Talagang 2 tub ang nauubos mo sa isang kulungan lang. Okay, makinig ka. Huwag kang lalapit masyado. Delikado, baka mahawa ka kung may sakit nga sila. Bata ka pa naman. Naging abala silang 2 sa pagpapalitan ng agam-agam. Nakalimutan tuloy ni Alvin na isang bata ang kanyang kausap dahil sa seryoso nitong muka. Kulang talaga sa ligo ang mga baboy, Boss Alvin. Kapag pinapaliguan ko sila, masaya silang lahat. Opinyon ni Baste. At paano mo nalamang masaya sila? Kasi tumatakbo-takbo, tapos maiingay. Ganon din ako maligo eh. Masaya kaya magbabad sa tubig. Napapalatak si Alvin. Parang di naman yata tama yan. Baka kailangan natin magtawag ng vet. May kilala ka ba? Tanong niya pa rito. Nag-angat ng tingin si Baste at pinangunutan siya ng noo. Naalala tuloy niya ang mukha ni Gina kapag inaasar niya ito. Magkahawig ang 2. Kausap ko ang sarili ko, di ikaw. Bata ka pa, kaya di mo alam ang tungkol sa vet. Sabi niya sa bata. Alam ko ang vet. Ngumuso si Baste at nagangat ng kilay. Nasa TV yan, Boss Alvin. Talaga? Buti at may napupulot pa palang maganda mga bata sa panonood ng TV ngayon. Ano sa tingin mo? Tatawag na ba si Boss Alvin ng vet to help the pigs? Tatawagin na naman pala si Tita Gina. Pumalatak ang bata at malisyosong tumingin sa kanya. Lagi na lang tatawag kay Tita Gina. Ano kinalaman ni Tita Gina sa sinabi ko ha? Gabaste. Vet mo si Tita Gina ko, vet na vet. Nagtakip ng mata ang batang lalaki. Napabunghalit ng tawa si Alvin. Hindi niya kayang kontrahin ang sinabi nito dahil may katotohanan yon. Bet niya nga si Gina. Baste, how can you be so right and wrong at the same time? Kinurot niya ng magaan ang ilong ng bata at pinaharap ito sa labasan. Umuwi na nga muna tayo. Kinahapunan. Si Gina ay abala sa pagtatahi habang si Alvin ay nasa tabi ng kotse. Inaayos ng mekaniko ang huling detalye sa makina. Ilang saglit pa ay sumigaw na ito na ayos ng sasakyan. Tumayo mula sa ilalim ng kotse ang mekaniko at nagpunas ng kamay. Boss, okay na po. Pwede niyo nang gamitin. Narinig ni Gina ang pagpapasalamat ni Alvin sa lalaki at mas binilisan pa ang pagtatahi ng punda. Maya-maya pa, lumapit sa kanya si Alvin.
Ngumiti siya saka ibinaba ang sinulid at karayom. Kumusta? Ayos na ba? Oo, pwede na ako umalis anytime, Gina. Actually, may pinadala silang sundo kahapon. Sabi ko, sasalubungin ko na lang sila at wag nang tumuloy rito. Nalilito man ang ngumiti siya. Mabuti naman. Alis ka na ba ngayon din? Salamat nga pala sa lahat ng tulong mo nitong nakaraan. Kahit papano, napasaya mo kami ng mga pamangkin ko. Hindi pa ako alis, Gina. May unfinished business pa ako rito. Ano? Pero ayos naman ang kotse mo, di ba? Namaywang si Alvin. Nung isang araw, sabi ko, titingnan ko ang mga baboy at susubukan ko maghanap ng paraan para maagapan sila. Hindi ko kayang iwan ka na mamroblema sa mga yon. Naging close rin naman kami ng mga alaga mo. Malamyang umiti si Gina. Alvin, naiintindihan ko. Pero hindi mo kailangang gawin yan. Makakaabala pa ako sa'yo. Halos ilang linggo na rin ang dumaan. Baka hinahanap ka na sa inyo. Walang maghahanap sa akin doon. Alam mo bang may nakita akong pattern sa mga sintomas ng baboy mo? Sintulad ng swine flu. Mauubos sila kapag hindi naagapan. Tinulungan mo ako noon. Ako naman ngayon para sa'yo. Please? Nagulantang si Gina dahil sa narinig. Swine flu? Teka, imposible makaabot sa amin ang sakit na yan. Umiling ang lalaki. See, hindi tayo sigurado. Kaya kailangan natin ng isang ekspertong makakatulong dito. Tumawag na ako sa mga kakilala ko kahapon. May darating para tulungan tayo. Alvin, ang laki ng tulong mo para sa amin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Naluluhang wika niya. Huwag mo nang banggitin yan. Di kita nakitang maglaba ngayon. Gusto mo bang samahan kita? Ngumiti si Gina. Ang akala ko kasi alis ka na, kaya ipinagpaliban ko na muna. Teka, magpapaalam lang ako sa mga bata. Ilang araw pang dumaan sa labas ng piggery matapos ang inspeksyon sa mga baboy. Nakaupo sina Gina at Alvin sa isang bangko habang nagpapahinga. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng kabahayan dito sa amin. Napili mo ang lugar ko, pero nagpapasalamat pa rin ako. Pinasadya nga talaga siguro ng Diyos kung bakit ka napadpad dito sa amin. Saad ni Gina. Iniisip niya ang nalalapit na pag-alis ng lalaki. Ngunit si Alvin bago tumingala sa langit. Baka nga, kung hindi nasira ang kotse ko, hindi ko mararanasang mabuhay rito. Di ko matutuklasan na ang dami ko pa palang hindi nararanasan. Salamat, Alvin. Hindi lang sa tulong mo, pero para na rin sa pagiging hands-on sa mga bata kapag may inaasikaso ko. Sumulyap ang lalaki sa kanya at ngumiti. Hindi ko pa alam kung ano magiging findings ng eksperto. Pero isa lang ang sigurado ako, Gina. Hindi kita iiwan hanggat hindi pa naayos ang lahat. Lumipas ang ilan pang araw at ganap na bumuti ang kalagayan ng mga alaga ni Gina. Sa tulong ng ekspertong tinawag ni Alvin. Di nagtagal ay alis na ang lalaki lula ng kotse nito. Kasama si Gina at ang kanyang mga pamangkin. Nag-aabang sila sa pagandar ng sasakyan upang magpaalam kay Alvin. Alvin, maraming salamat ha. Siguro kung wala ka, baka naubos ng mga alaga ko. Aniya rito sa kabila ng lungkot. Ngumiti ito ngunit hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Tinulungan mo rin naman ako nun. Isa pa, yung veterinaryo naman talaga ang nakatulong sa kanila at hindi ako. Lumapit si Baste kay Alvin at hinigit ang manggas ng suot nito. Boss Alvin, babalik ka po ba? Baste, hindi ko alam kung kailan pero sigurado akong babalik ako. Malungkot na tumango ang pamangkin niya. Sige po, mag-iingat kayo. Tumango si Alvin sa kanya at pinaandar sa wakas ang sasakyan. Habang paalis ito ay panay ang kaway niya at ng mga bata. Kahit pa pilit niyang pinipigil ang mga luhang gustong pumatak. Isang bisita lamang si Alvin sa kanila pero nasanay na silang kasama ito. Batid niyang hindi lang siya ang nalulungkot ng mga sandaling yun, kundi pati na rin ang mga pamangkin niya. Ilang araw matapos umalis ni Alvin, sa piggery ay abala si Gina sa mga gawain. May kakaiba sa kanyang kilos. Lagi niyang nahuhuli ang sarili na wala sa hulog at tila may namimiss. Pinky, ba't ang tahitahimik niyo ngayon? Namimiss niyo ba si Boss Alvin? Aba, ilang araw pa lang ang lumilipas ang umalis siya ah. Pagkausap ni Gina sa baboy na pinaliliguan. Kung naroon si Alvin, mangungulit yun nang walang pakundangan. At lagi siyang masaya dahil sa biro at kaartehan nito. Nasapo niyang noo.
Ano ba itong naiisip ko? Lumabas siya mula sa piggery, bitbit ang balde ng pagkain para sa baboy. Pagkatapos, napansin niyang nakatingin sa kanya ang mga pamangkin na tila nagtataka. May nagbigay ba sa'yo ng pera, tita? Pag-uusisa ni Ella. Natigilan siya. Wala. Ba't mo naman naitanong yan? Umiling ang bata na parabang namamangha. Nag-i-smile lang kayo ng ganyan kapag nakakatanggap kayo ng pera dati eh. Simula nang umalis si Boss Alvin, panay ang ngiti nyo. May araw rin na bigla na lang ang sama ng tingin nyo sa mga baboy. Gatong pa ni Baste. Napahagalpak ng tawa si Gina kahit pa may kirot ng lungkot sa kanyang dibdib. Naninibago lang ako. Hayaan nyo, mawawala rin to. Palusot niya. Umuwi siya kasama ang mga bata. Sa bakuran ng bahay, kumuha siya ng sariwang gulay sardin. Habang naglalakad, tila may narinig siyang pamilyar na tawa sa kanyang isipan. Napahinto siya, napangiti, at napatingala sa langit. Kung kailan wala na si Alvin, sakalang niya napagtanto na gusto niya ito. Sana dinaranas mo rin ang kahibangan kong to, Alvin. Ang daya naman kung ako lang ang nababaliw sa pagalis mo. Bulong niya sa hangin. Isang araw, ginulat si Gina ng isang delivery mula sa lungsod. Lumapit si Gina sa driver ng truck. Naku po, wala naman ako in-order. Kanina raw ho ba galing? Baka lost parcel to, sir. Umiling ang Ginoo. Ma'am, para po ito sa inyo. Galing kay Mr. Alvin. Ang sabi, bawal niyo raw isauli. Napuno ng pag-asa ang dibdib ni Gina. Itong si Alvin talaga, kung ano nung naiisip. Binuksan ng driver ang truck at bumungad kay Gina ang iba't ibang supplies. Mga gamot, pagkain para sa mga baboy at ilang mga grocery items na hindi mabilis masira sa biyahe. May isang maliit na sulat pang nakalagay sa ibabaw ng kahon. Agad na kinuha ni Gina ang liham at binasa yon. Kapag ipinabalik mo sa akin to, kakanta maghapon ng driver sa tapat ng bahay niyo. Natampal niya ang sariling noo. Loko talagang lalaking yun. Bulong niya sa kawalan. Kaunti na lang ay maiiyak na siya. Hindi lang dahil sa tuwa at naaalala sila ng lalaki, kundi dahil napagtanto niya kung gaano niya ito kamis. Hindi niya mapigilang mapangiti sa kabila ng bigat na nadarama. Naaamin na niyang nabulabog na ni Alvin ng husto ang kanyang damdamin. Walang paglagyan ang kanyang tuwa. Nagtawanan ng mga bata sa likuran habang tinutulungan siya sa pagbubuhat ng supplies. Kahit wala si Alvin ay tila nararamdaman pa rin nila ang presensya nito sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Kinagabihan, tahimik na nakaupo sa sahig si Gina at nanonood ng telebisyon habang nagpapahinga mula sa mga gawain. Hindi siya makatulog dahil sa pag-iisip kay Alvin. Kasama niya mga bata pero abala naman ang mga ito sa pagkukulay ng coloring book. Isang flash report ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang young business tycoon na si Alvin Ramos ay spotted kasamang celebrity na si Savannah Smith sa isang high-profile na event kagabi. Narito ang mga larawan nila habang magkasama sa red carpet. Napakunot noo si Gina at iniangat ang tingin mula sa hinahabing basket. Tila hindi siya makapaniwala sa nakikita. Lumapit siya sa telebisyon at tinitigan ang screen. Naroon ang pamilyar ng ngiti ni Alvin habang nakasuot ng napakagarang damit. Sa tabi nito ay isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng gown. Nagpapakuha ang mga ito ng larawan sa harap ng media. Nagsisisi tuloy siya na nagpakabit siya ng serbisyo sa TV upang makakuha ng maraming channel. Ayaw niyang makakita ng ganun. Nagpatuloy pa ang balita. Matatandaang noon pa naging opisyal ang relasyon ng dalawa. Madalas silang mamataan na magkasama sa mga eksklusibong party. Hudyat na kaya ito ng isang engagement? Napaupo siya sa sahig. Hawak ang dibdib na tila bigla na lang bumigat. Ngayon niya na-realize na napakalayo ng agwat nila ni Alvin. Masyado palang mataas ang lalaki. Hindi niya ito maabot. Habang patuloy ang balita sa telebisyon, ang mga larawan ni Alvin at ng babae ay nagpapalit-palit. Parang hindi siya makapaniwala na ang lalaking tumulong sa kanya ng walang pag-aalinlangan ay kabilang pala sa mundo ng mga labis-labis ang yaman. Lumapit si Ella at dinaluhan siya. Si Boss Alvin po ba yan, tita? Ang garbo pala nila. Kumakain naman si Boss ng pagkain natin. Umiling siya. Siguro ayaw niyang magmukhang iba,
kaya pinipilit niyang sarili niya, Ella. Bumaling si Baste sa kanya. Babalik pa ba si Boss Alvin dito, tita? Hindi ko alam, Baste. Pero mukhang abala na siya sa buhay niya ron sa kanila. Huwag na lang natin siyang abalahin. Tumayo siya at patay-mali siyang inayos ang mga gamit sa mesa. Pilit niyang iniiwasan ang mga tingin ng kanyang mga pamangkin. Pero habang abala siya, ay hindi niya mapigilang bumalik sa isip ang mga alaala nila ni Alvin. Ang tawa nito, ang pagiging maalalahanin, at kung paano nito binigyang liwanag ang mga araw niya. Ang mga panaginip ko, hanggang panaginip na lang talaga. Bulong niya sa sarili. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nag-asam na makuha ang isang lalaki. Mukhang hindi pa matutupad. Ilang araw pang lumipas, ginawa sa wakas ni Gina ang bagay na hindi niya aakalaing magagawa niya dahil sa pag-ibig. Nasa terminal sila ng bus. Papunta siya sa lungsod kasama sina Ella at Baste. Bitbit niyang simpleng bag na may lamang iilang gamit at listahan ng mga potensyal na kliyente para sa kanyang mga baboy. Ang palusot niya sa sarili, hahanap lamang siya ng bibili ng kanyang mga alaga. Ang totoo, balak niya sanang kitain si Alvin. Nakatanaw sa labas ng bintana si Ella. Masaya ito dahil ngayon lang ulit sila makakapamasyal. Hindi kaya malulungkot ang mga baboy natin, tita? Wala tayo ron para alagaan sila. Nag-iwas siya ng tingin at ngumiti. May kinausap na ako nang magbabantay sa kanila ng ilang araw. Mamamasyal tayo. Tapos, ibibili ko kayo ng mga laruan. Umikot ang kanyang mata at nagkunwaring abala sa listahang hawak. Ella, kailangan natin maghanap ng buyer para sa mga baboy natin. Hindi pwedeng tumigil sa kita, di ba? Pagpapaliwanag niya sa pamangkin. Di po ba may mga buyer naman dito sa atin? Bakit sa lungsod pa, tita? Pukaw naman ni Baste habang nagmamasid sa mga kapwa pasahero na dumadaan. Ibang presyo sa lungsod, mas mataas. At saka, pag nagkataon rin para makita niyo kung anong itsura ng syudad. Patuloy niya sa pagpapalusot. Napatingin si Ella sa kanya na tila ba nagdududa. Talaga po? Oo naman, sige na, maghanda na kayo. Aandar na maya-maya ang bus. Awat niya bago sumandal sa upuan at pumikit. Pagbaba niya ng bus ay nagpahinga muna sila sa isang inn at lumabas lang kinahapunan. Gulat na gulat ang mga bata sa dami ng tao. Si Gina naman ay tahimik na nagmamasid. Hawak ang listahan pero halata sa kilos na may iba siyang pakay. Nagunat si Baste. Ang daming kainan. Saan tayo kakain, tita? Nakatingin naman sa mga gusali si Ella. Ang gaganda ng mga building. Tita, para bang abot nila ang langit? Paano natin mahahanap si Boss Alvin nito? Untag nito. Halos mabilaukan si Gina sa sariling laway. Pasimple siyang umubo. Hindi ko rin alam. Kung di man natin siya makita, ayos lang. Mamamasyal na lang tayo, tapos mamili na rin ng mga gamit. Marami mura rito. Gulantang na umikot si Baste sa kanila. Si Boss Alvin pa lang sadya natin dito. Bakit hindi ko alam? Bulalas ng bata. Nagpalitan sila ng tingin ni Ella, ngunit walang sumagot kay Baste. Kakamot-kamot sa ulo itong namili ng kanilang kakainan. Nagsimula silang maglakad sa mga kalye. Pumasok sa ilang palengke at tindahan para magtanong kung may interesado sa mga baboy. Ngunit sa bawat pagtigil, palihim na palingon-lingon si Gina. Umaasang makita ang pamilyar na mukha ni Alvin sa gitna ng masikip na lungsod. Mamaya dadayuhin niya ang mga lugar na pinaglalagian ng mga mayayaman. Sana lang magkatagpo agad sila. Nagpasya siyang magpahinga muna sa isang coffee shop. May nahanap na ba tayong buyer, tita? Tayo ba maghatid ng baboy rito? Sasama ako ulit, Pag-urirat ni Baste habang sinisimsim ang shake. Umiling si Gina at ninamnam ang tamis ng kapeng iniinom. Wala pa, Baste, pero kahit wala tayong buyer, babalik tayo rito para mamasyal, okay? May ipon naman si tita. Habang nagsasalita ay nakatingin siya sa labas ng coffee shop. Napatayo agad siya nung makita ang isang mamahaling sasakyan na pumarada sa harap ng hotel, nakatapat ng kanilang inuupuan. Bumaba kasi mula roon ang isang lalaking kahawig ni Alvin na nakakot at tie. Si Alvin na siguro yun, sabi niya sa mga bata. San tita? Wala naman po Pag-ungot ni Baste, ngumiti siya. Bitbitin niyo na yung iniinom niyo, tara na, may hanapin tayo sa labas.
Nagdesisyon siyang sundan ng lalaking nakita kasama ang kanyang mga pamangkin. Sa labas ng hotel, nakamasid si Gina habang papasok ang lalaking kahawig ni Alvin. Ngunit bago siya makalapit, ay tinawag siya ni Ella. Tita, paano kung hindi si Boss Alvin yan? Tingnan mo po yung buhok ko. Kumikinang tapos ang linis-linis. Bahagya siyang natawa. Madumi lang si Alvin tingnan dun sa atin, kasi lagi siyang napuputikan. Isa pa, nakagel siya, kaya ganyan ang ayos niya. Siya yan. Nagkibit balikat si Baste. Kung di si Boss Alvin yun, tita. Natigilan si Gina, kahit siya mismo ay nag-aalangan. Pero gusto ko lang makasiguro. Agap niya sa pag-aalangan ng dalawa. Nagpatuloy siya at lumapit sa entrance ng hotel. Pinigilan siya ng isang security guard bago pa man makapasok. Ma'am, pasensya na po, pero hindi kayo pwedeng pumasok ng walang reservation. Napapahiyang yumuko si Gina. Pasensya na. May hinahanap lang sana akong tao. Kung taga rito ang hinahanap nyo, dapat magpaalam muna siya sa lobby. Saka ako kayo paakyatin. Hindi kami nagpapapasok ng basta-basta rito, ma'am. Anang gwardya. Napabuntong hininga siya at umatras. Napilitang umupo sa isang flower box sa harap ng hotel, kasama ang mga bata. Ang tanga ko. Ano ba itong ginagawa ko? Inis na bulong niya sa sarili. Kung magpapatuloy siyang ganun, baka mapahamak pa ang mga bata dahil lang din sa kagagawan niya. Umupo sa kanyang tabi si Ella. Tita, okay lang po ba kayo? Tumawa siya. Tumayo siya at nagpagpag ng puwitan. Tara na, maglaro tayo tapos mamili ng damit. Pagkatapos nun, umuwi na tayo. Napagtanto ni Gina na baka hindi talaga para sa kanya ang buhay sa syudad. Sa Paseo del Mar, nagpatuloy ang lakad nila. Malapit yun sa hotel na kanilang pinuntahan kanina. Napadaan sila sa isang fountain habang naglalakad pa uwi. Tahimik lang si Gina. Pagod dahil na rin sa pakikipaglaro niya kina Ella at Baste. Nagulo na ng husto ang kanyang buhok at may dahon pa ang kanyang damit. Gina? Ella, Baste! Napalingon si Gina at nakita sa wakas si Alvin. Nakasuot ito ng formal na suit, hawak ang cellphone at tila kagagaling lang sa isang pagtitipon. Pareho silang nagulat nang makitang isa't isa. Masaya siyang lumapit dito. Alvin! Kumusta? Akala ko di ka namin mahahanap eh. Saglit siyang niyakap ni Alvin. Halos malunod siya sa higpit ng pagkakayapos nito. Anong ginagawa mo rito? May sadya ka ba sa lungsod? Magsabi ka, baka makatulong ako. Anang lalaki. Mabuti na lang at may susunduin dapat akong foreign investor dito sa Paseo. Magkakasalisihan pa sana tayo kung wala. Naghanap lang ako ng buyer para sa mga baboy ko. Nakita mo na ba yung imimit mong foreigner? Kumunot ang noon ni Alvin. Buyer ng baboy? Dito? Gina, ang layo nito sa inyo. Paano kayo nakarating dito? Kumain na ba kayo? Huwag na muna kayong bumiyahe pa uwi, madilim na. The meeting was cancelled. One of the problems. Kapag mga kasosyo mo puro may edad na. Marami rin silang komplikasyon sa katawan at kailangan mong mag-adjust para sa kanila. So, enlighten me? Sumakay po kami ng Boss Alvin, kasi hinahanap ka ni Tita Gina. Si Baste ang nag-umpisang magkwento. Agad namang gumatong si Ella. Ang laki-laki ng lungsod, Boss Alvin. Dito ka pala nakatira. Kanina, ang lungkot-lungkot ni Tita. Akala kasi namin di na tayo magkikita. Dagdag nito. Lumawak ang ngiti ng lalaki. Napatingin pa ito sa kanya. Ang tapang mo naman. Bakit hindi mo malang ako sinabihan? Nasa likod ng sulat ang number ko. Hinihintay ko nga ang text mo eh. Akala ko kinalimutan mo na ako. Nag-iwas siya ng tingin at tumawa sa kabila ng matinding hiya. Ayoko naman kasing abalahin ka. Paano kung tumawag ako, saktong may ginagawa ka importante? Nagtatakang umiling ang lalaki. Kahit na, kung gusto mo akong kausapin, bakit hindi ka tumawag? Okay, sige na nga. Ang totoo niyan, wala akong cellphone. Akmang lalapitan muli siya ni Alvin, subalit pumagitna ang babaeng kasama nito sa telebisyon, kumakailan lang. Sino sila, Alvin? Tanong nito. Biglang bumalik ang lahat ng insekuridad na naramdaman ni Gina sa katawan. Napayuko siya. Hawak ang mga kamay ng kanyang mga pamangkin. Nako, Alvin, magagabi na pala. Kailangan na namin bumalik sa inn. Sige na, baka may meeting ka pa. Pagpapaalam niya. Natatarantang lumapit si Alvin upang pigilan siya, pero agad siyang nakaatras.
Teka lang naman, Gina. Hindi na siya nagpapigil. Hinila niya ang mga pamangkin at mabilis na naglakad papalayo. Mukhang hindi napermis si Alvin sa kanilang naudlot na pag-uusap kanina dahil hinanap siya nito sa buong paseo. Nung huminto siya para bumili ng ice cream, isang tapik ang pumukaw sa kanyang atensyon. Lumingon siya at halos mabilaukan sa gulat. Alvin, ba't ka nandito? Hinanap niya ang babaeng kasama nito kanina, subalit wala na. Wala si Savannah, pinalis ko na. Di man lang kayo nagkausap tumakbo ka kaagad. Pilit siyang ngumiti. Bumakas naman muli ang pagtataka sa mukha ni Alvin. Tumikim ito at lumapit palalo sa kanya. Gina, pwede bang mag-usap tayo ng tayo lang? Nandito na tayo, dito mo na lang ako kausapin. Di ko pwedeng iwan ang dalawang to. Okay, tara, mag-mall tayo. Mamasyal ganun. Mag-enjoy kayo ng mga bata. Aya ni Alvin. Paggabi na kasi, pagdadalawang isip niya. Ihatid ko kayo, don't worry. Mag-relax ka rin. Siguro buong araw mo na silang binabantayan. Ilang saglit pa ay nasa loob na sila ng sasakyan ni Alvin. Dito sa address na to ang inn. Ihatid mo na lang kami dito mamaya ha. Umiling si Alvin. Hindi man lang tiningnan ang card na ipinakita niya. No, doon na kayo sa bahay ko magstay. Mas ligtas doon at di ka na magbabayad pa per night. Makakatipid ka. Habang naglalakad sila papasok ng mall, ay nararamdaman niya na may kakaibang tensyon sa bawat hakbang nila ni Alvin. Nawala na ang kaba niya at napalitan ng pamilyar na pagkasabi. Nasa isang kainan sila, nag-uusap at nagtatawanan habang nagmimerienda. Nakangiti ang mga bata habang sila ni Alvin masaya nagkikwentuhan. Humikab si Baste at ngumuso. Tito, ang lamig dito. Inaantok ako. Sumang-ayon din si Ella habang niyayakap ang sarili. Anong oras po ba tayo uuwi? Agad na kumilos si Gina at pinatayo ang mga ito, saka hinarap si Alvin. Gusto na nilang magpahinga, Alvin. Pasensya na. Okay lang. Pumunta muna tayo sa inn, tapos kunin natin ang mga gamit niyo. Nagpahanda na ako ng hapunan natin kay Manang. Umugong ang boses ni Savannah mula sa malayo. Alvin! Dumating ito at yumapos kay Alvin. Here you are! Kanina pa kita hinahanap. Nilapitan ni Savannah ang mga bata. Ang cute ng mga chikiting na to. Gusto ko sanang maglaro tayo. Alvin, don't tell me, mga nakatagong anak mo sila, ha? They don't look like you. By the time na nabuo sila, nasa abroad ka pa nun. Kaya naman malabong anak mo sila, right? Mga pamangkin yan ni Gina. Ayusin mo ang pananalita mo sa harap ng mga bata. Saway nito sa babae. Humalukip-kip si Savannah at bumaling kay Baste. Baby boy, sino mas maganda? Ako o si Tita Gina mo? Nabitiwan ni Alvin ang kubyertos. Marahas itong napabuga ng hangin. Alright, Savannah. Umuwi ka na sa inyo. Matagal na tayong hiwalay. Ba't ka ba nanggugulo? Hindi nakasagot agad si Savannah at napansin ni Gina ang palitan ng tingin ng mga ito. Para bang may nais sabihin si Alvin na hindi nito magawang ilabas dahil sa presensya nila ng mga bata. Kaya't habang nagtatagal pa ang pagtititigan ng dalawa, tumayo si Gina at niyakap ang mga pamangkin. Salamat sa pagkain at pagpasyal mo sa mga bata, Alvin. Pero uwi na kami. Nakakaabala na kami ng gusto sa'yo. Next time na lang tayo mag-usap. Pagpapaalam niya. Sumunod si Alvin at tumayo na rin. No. Nagaya ako na sa bahay kayo magpahinga. Di ko idadaon sina Ella at Baste. Lalo pa't nakapag-set up na ako para sa pag-stay nyo. Kids, let's go. Bago siya makasagot ay inagaw na ni Alvin ang mga bata sa kanya. Palayo mula sa mesa. Naiwang nakanganga si Savannah sa tabi niya. Alvin, ba't mo sila iuwi sa inyo? You don't even know them well. Yung mga kapatid at kaibigan ko nga ayaw mong papuntahin sa inyo dati. How ka makakapasok sa gityang mga yan? Reklamo ni Savannah. Hindi narinig ni Alvin ang pag-alburuton ng babae. Siya naman, hindi nakapagpigil at kinuha ang isang baso ng malamig na tubig mula sa mesa at binuhusan ang mukha nito. Pinandilatan niya ito ng mata. Kanina pa ako nanggigigil sa ugali mo. Hindi ka namin inaano, pero kating-katik ang ubusin ang pasensya ko. Hindi makapaniwalang nagtatalon si Savannah. Oh my God! You're insane! Baliw kang babae ka! Guard! Ano ba? Security! Agad na tumalili si Gina at sumunod sa direksyong tinahak ni Alvin kanina. Laking gulat niya noong makitang hindi pa pala nakakalayo ang mga ito.
Nakita ni Alvin pati na ng mga bata ang kanyang ginawa. Namutla si Gina dahil sa pinaghalong hiya at takot na mapag-isipan siya ng masama. Nagkibit balikat lamang si Alvin. Next time, sa ulo mo ibuhos para magtagal ang tubig sa buhok niya. Kapag sa mukha at damit lang kasi, mabilis mapunasan o mapalitan yun. Suwestyon nito. Nasamid si Gina sa sariling laway. Hindi magandang impluensya yung ginawa ko sa harapan ng mga bata. Baste, Ella, huwag niyong tutularan ang ginawa ko ha. Nag-iwas ang tingin si Ella. Wala naman po akong nakita, tita. Samantalang si Baste naman, nasa malayong tingin. Mukhang pagod na nga ito. Umakbay si Alvin sa kanya. Anong gusto mong hapunan? Ipapaluto natin kay Manang. Katatapos lang niyang awayin ang ex-girlfriend nito, pero mukhang masaya pa ito. Natawa na rin lang siya sa ginawa kanina. Sa bahay ni Alvin, si Gina ay nakaupo sa isang komportableng sofa habang ang lalaki ay abala sa laptop nito. Nagbabasa siya ng isang libro, samantalang ang lalaki ay nalilibang sa pag-online shopping. Look, Gina, may inflatable pool sila. Yung commercial size, magugustuhan kaya to ni Ella? Mungkahin ni Alvin. Bubuksan kung kailan gusto. Itatabi kung di na kailangan. Hindi sayang sa lupa pag nagkataon. Natigilan siya. Oo, wala kasing malapit na ilog o dagat sa amin. Magkano naman kaya? Huwag naman sana sobrang mahal. Mura lang, nakasale sila. Bigyan mo na lang ako ng 500. Kumunot ang no ni Gina. Commercial size na inflatable pool? 500 pesos? Masyadong mahal, no? May discount pa pala. Nabibili siya ng 100. Tumayo si Gina at itinabi ang binabasang nobela. Tumabi siya kay Alvin sa sofa at sinilip ang tinitingnan nitong website. Agad na tinago ng lalaki ang screen. Ba't ka nandito? Basahin mo na yung love story mo. Napanguso siya. Titingnan ko kung magkano talaga yung portable pool. Grabe naman ang sale niyang seller na yan. Halos ipamigay nilang ang item eh. Patingin nga. Inabot niya ang laptop dahilan upang pigilan ni Alvin ang kaniyang kamay. Sandali silang naghilahan hanggang sa napilitan si Alvin na sakupin ang palad niya gamit ang sariling kamay. Stop, alright? Di naman ganun kamahal. Siyempre, dapat ang priorities masaya mga bata. Minsan lang din naman to. Ba't ka defensive? Gusto ko lang naman makita ang presyo eh. Binitiwan saglit ni Alvin ang kamay niya upang itabi ang laptop. Maya-maya pa, kinuha muli ng lalaki ang palad niya. Komportable ba si Baste sa kwarto nila? Tanong nito. Pilit niyang iniwas ang tingin mula sa mga kamay nila ni Alvin. Pero doon pa rin dumadako ang kanyang mga mata. Nagustuhan nila yung kama dahil malambot. Di ko nga alam kung saan hahanap ng ganun para iuwi sa bahay. Sagot niya. Okay. What if dumayo na lang kaya kayo rito lagi? Mag-overnight kayo hanggang gusto nyo. At ipapasyal ko kayo. Sabihin natin magkaibigan tayo. Ayos ba yun? Ngumiti na bahagya si Gina. Ilang tao ang welcome rito ng gaya sa amin? Napakabait mo naman bilang kaibigan. Lumawak ang ngiti ng lalaki. Naging makinang ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nagustuhan ko yung eksena sa mall kanina. Ang tapang mo ron. Don't worry. Hindi ka habulin ni Savannah. Takot lang ang parents na nabanggain ako. Napayuko siya. Muli ay nagiinit ang kanyang batok dahil sa hiya. Naiinis ako sa babaeng yun. Pakiramdam ko kasi ang baba ng tingin niya sa akin. Tapos iniinsulto niya pati ang mga bata. Banas sa sabi niya. Gina, I'm sorry. Di tama ang mga pinagsasabi niya. Lalo pat naroon ng mga bata. Hindi na mauulit yun. Inuulit ko. May kasalanan din ako kanina. I'm sorry. Marin siyang umiling. Humigpit pa ang hawak niya sa kamay ng lalaki. Higit na ayaw ko sa kanya kasi pakiramdam ko aagawin kanya sa akin. Kahit na hindi naman tayo magkaano-ano. Bukod sa pagiging magkaibigan. Pag-amin niya. Natigilan na parabang estatwa si Alvin. Naalarma saglit si Gina noong mapansing hindi ito kumukurap. Kaya naman tinapik niya ito sa pisngi. Hoy, nagpa-practice ka bang maging mannequin? Tumawa siya kahit pa naiilang. Magsalita ka naman dyan, oh. Dahan-dahang huminga ng malalim ang lalaki. Naglabas ito ng mobile phone. Pakiulit yung sinabi mo. I think, di ko narinig na maayos eh. Ipaparinig ko sa doktor ko. Mukhang namamali ako ng pick-up.
Nung makitang pumula ang button ng recording app ni Alvin, ay ginamit na niya pagkakataon upang aminin ang nararamdaman. Gusto kasi kita, Alvin. Ilang linggo na ako nananaginip at puro ikaw lang ang laman nun. Para kang multo na ayaw akong tantanan. Pero nalulungkot din ako kapag hindi kita iisipin. Parang baliw. Pag-amin niya. Nanginginig ang kamay ng lalaki habang pinipindot ang save function ng cellphone nito. Matapos silapag ang telepono, saka naman ito sinalubong ang mga mata niya. Ang buong akala niya ay makakarinig siya ng rejection mula sa lalaki. Kaya naman lubos na ikinagulat niya ang pagpapaulan nito ng halik sa kanyang muka. Teka lang, Alvin! Natawa ang lalaki. Akala ko pa naman ako lang nakakamiss sa'yo. Talagang sinadya mo ako rito sa lungsod, ano? Di mo ako matiis. Tumango siya kahit pa nahihiya. Pinigilan niya ang kamay ni Alvin na akmang aabutin muli ang cellphone para mag-record. Hindi mo na kailangang isave. Sasabihin ko sa'yo na gusto kita araw-araw. Yun ay kung gusto mo rin ako. Tinampal ni Alvin ang sariling noo at umayos sa pagupo. God, I'm sorry. Hinalikan na kita't lahat pero hindi pa ako nakakasagot na maayos. Ngumiti si Gina at hinintay ang sasabihin nito. Tumikim ang lalaki. Di ko masasabi kung eksaktong kailan kita nagustuhan. Pero masasabi ko ang mga bagay na tumatak sa akin. Una, yung pagiging independent mo. Ako ang tinuturuan mo ng mga bagay-bagay at hindi ka naiinis sa kinalakihan ko. You're beautiful, Gina. Napakatapang mo and you make me realize na kulang ang pera para maging provider ang isang lalaki. Nariyan dapat ang emotional support, paglutas ng problema at pakikipaghati sa obligasyon. Natatawa itong yumuko. Call me delusional, pero yung mga araw na nandun ako sa inyo, para bang pinakita mo sa akin ang potensyal ng isang buhay na kasama ka. Akala ko nung una, hindi ko magugustuhan. Pero Gina, I am so at peace when I'm with you. Na para bang ayos lang na maging mahina ako minsan kasi nandyan ka. Pagpapatuloy nito. Will you be my girlfriend? Kumalma sa wakas ang pangangamba sa kanyang puso. Mabilis siyang tumango bilang sagot at sinalubong ang mahigpit na yakap ni Alvin. You're in for a surprise, Gina. Malambing na bulong na lalaki. Tinawanan lamang niya ito. Mahilig ako sa surprise. Lumipas ang isang linggo. Isang marangyang event ang dinaluhan ni na Alvin at Gina. Nakatayo sila sa isang sulok na para bang may sariling mundo. Habang ang mga bisita, abala sa kasiyahan at kwentuhan. Nakasuot si Alvin ng formal na suit, samantalang si Gina ay nakasuot ng magarbo at eleganteng damit. Mula noong naging sila ni Alvin, ay lagi na itong atat na makasama siya. Pero dahil sa kanyang ekstrang pag-aayos para sa gabing yun, ay tila mas lalong nahumaling ang lalaki. Hinawakan ni Alvin ang kanyang baywang. Yumao na mga magulang ko, kaya sina tito at tita lang ang may haharap ko sa'yo. Mababait naman sila, kaya wag ka mag-alala. Pagkikwento nito, idinantay niya ang kamay sa dibdib ng nobyo. Kapag may sinabi silang hindi maganda, magsusumbong agad ako sa'yo. Natawa si Alvin. Natural, saan mo balak sabihin kung hindi sa akin? Huwag mo sabihin ibubulong mo dyan sa mga lalaking kanina pa umaaligid at naghihintay na umalis ako sa tabi mo. Hindi niya napigilan ang mapahagik-hik. O ito, ganun ba ako kaganda ha? Nasa utak mo lang yan. Ang layo na ng lipad niyang imahinasyon mo. Aniya. Hindi mo mapansin kasi wala kang idea sa ganito. Yung inaakala mong tipikal na hinahanap ng isang lalaki sa isang babae na wala sa'yo, higit ka pa ron. Anong mali? Tama kaya ako. Ayaw ng ibang lalaki sa mga babaeng gaya ko. Kasi kaya ko silang ibalibag. Kahit ikaw, kapag niloko mo ko, talaga makakatikim ka. Malambing niyang pagbabanta rito. Humalakhak ito. Yes, you can always fight me. Bumusangot si Gina. Hindi naman ininda ni Alvin ang kanyang ekspresyon dahil kumindat pa ito. Fight me in bed. Wrestle with me. Who gets to be on top? Malisyosong sabi nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tinampal niya na magaan ang pisngi ng nobyo. Manyakis ka. Bulong niya rito. Habang malambing silang nag-uusap, ay may isang lalaki na lumapit sa kanila. Mukhang isa ito sa mga kilalang personalidad na dumalo sa pagtitipon. Mr. Alvin, good evening.
Sino tong kadate mo tonight? My girlfriend, Gina. Business-minded din itong nobya ko, so alam mo na. Let's spread the word around. Dear, siya si Shan. Oh, don't you worry, Mr. Alvin. Kalat na nga ang balita. Remember Savannah? Siya ang source ng balita. Di ba't magbababoy itong new girl mo? Walang pasintabi na komento ng lalaki. Hindi niya maiwasang mainis sa tabas ng dila ng lalaki. Opo, negosyo ko po ang pagpapalaki ng baboy. May problema po ba? May pagkapikon sa kanyang tono. Natigilan si Alvin. Bahagya itong umiling. Shan, contrasted source na para sa'yo ang ex-girlfriend ko from a year ago. Nakakaawa ka. Find new friends. Yun sanang hindi pa kailamera sa buhay ng iba. Nagangat ng kamay ang lalaki. Fine. Touchy subject ha. A few weeks ago, kasama mo pa si Savannah sa isang event. Bilang date. Tapos ngayon, iba naman ang date mo? If I feel sorry for Savannah, di mo ako masisisi. Ikaw, may bago na sa loob ng maikling panahon. What about my friend? Sino ang kakampi sa kanya? Namulsa si Alvin at lumapit ng konti rito. Alam mo na dapat ang sistema, Shan. I was avoiding Savannah because she's been stalking me for months. Nagkataon na magkaharap kami sa event na yon. And for the sake of formality, I treated her the right way. Hindi ko siya ipinahiya para ipakita sa lahat na walang problema sa kanya at maayos ang breakup namin. See? I respected her. Pero ano itong ginagawa mo? Wala kang alam sa totoong kwento. Pero kung magsalita ka, para bang alam mo ang lahat. Napalunok ang lalaki at dahan-dahang umatras. Alvin, ba't ba kayo nag-break ni Savannah? Sa huli ay pagkaklaro nito. Savannah cheated. That's why we broke up. Ayun pa man, I respected her and kept quiet. Ngayon, nagpapakalat naman siya ng mali-maling impormasyon tungkol sa amin ng girlfriend ko, and I refuse to accept that. Pahayag niya. Now you know. Lumakas ang loob ni Gina dahil sa pagtatanggol ni Alvin sa kanya. Ngumiti siya kay Shan at sa iba pang panauhin na nakatitig sa kanila. Dahil napahiya ay umalis din sa harap nila si Shan. Lalaking tao pero pakalamero. Don't mind him, ani Alvin. Nang gabing yon ay nakilala niya ang tiyuhin at tiyahin nito. Wala naman siyang dapat isumbong sa nobyo dahil naging magilo sa kanya mga ito. Nagtagal ng husto si Gina at ang mga bata sa syudad. Sa kanilang pagbalik ng probinsya, personal silang ipinag-drive ni Alvin. Napuno ng mga regalo ang kotse. Hindi kasi kaya ang hindian ni Gina ang pagiging generous ng lalaki. Panay ang tanong nito sa mga bata kung may nais ba ang mga itong idagdag sa bahay. Basta ba sa pasukan magpapakabait kayo? Para gaganahan si Tita Gina na bumili ng regalo, okay? Bili nito. Tita, kayo na po ba ni Boss Alvin? Tanong ni Ella na nasa backseat katabi ang kapatid nito. Tito na natin si Boss Alvin? Gulantang na ani Baste. Tama. Ayos lang ba sa inyo na ako mag-aalaga kay Tita Gina? Habang kayo ang inaasikaso niya? Tanong ni Alvin. Napakamot ng ulo si Baste. Ano pong pinagkaiba? Kapag may sakit si Tita Gina, nandyan ako. Kapag nahihirapan siya, ako ang tutulong sa kanya. Kapag may kulang sa bahay, ako magpupunan. Kapag kailangan ni tita niyo ng tulong, ako si Superman. Bumilog ang labi ni Baste samantalang si Ella ay nangingiti lamang. Okay, Tito Alvin. Huwag mong papaiyakin si Tita Gina kasi talagang aawayin ka namin. Tama! Segunda ni Baste habang naghahanap na makakain sa daladala nitong snack box. Humarap saglit si Alvin sa kanya. Ikaw, baka gutom ka na? Kumain ka kahit konti. Magpapatugtog ako ng radyo para di naman kayo ganun ka-boring. Sige. Binuklat ni Gina ang dalang bag at naghanap na makakain. Panakanaka ang pagsubo niya kay Alvin nang minatamis na mani habang nagkwekwento tungkol sa mga plano niya sa babuyan. Papalaguin ko ng husto. Alam mo yon, hanggang sa makilala ang probinsya namin dahil sa akin. Mag-hire ako ng maraming tao para makatulong din sa iba. Kasama ba ako sa mga planong yan? Pabirong tanong ni Alvin. Oo naman. Di ako magkakaroon ng lakas na loob na mangarap. Kung hindi mo pinakita sa akin ang mga pwede kong gawin para umunlad at tumulad sa'yo. Successful ka. Dapat successful din ako. Para perfect match tayo at walang masabi ang iba. Tumingin si Alvin sa relo at nilipat ang istasyon ng radyong pinakikinggan. Nagtagal ng ilang segundo
Bago napagtanto sa wakas ni Gina na si Alvin at Savannah ang nagsasalita sa interview na nasa istasyon ng radyo. Naiintriga tuloy ang mga tao, Savannah. May kasamang new woman itong si Alvin when you were just together from a month ago. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng host. Na misunderstood po kami ng media, actually. Tapos na po ang lahat sa amin, matagal na. It was a mutual decision. Lalo na't laging busy si Alvin at ako. May mga project din na inaasikaso. Hindi nagtutugma ang schedule namin. Tugon ni Savannah. Ibang-iba ang malambing nitong boses sa maldita nitong asta noong unang beses silang magkita. How about you, Mr. Ramos? Kumusta ang puso mo ngayon? Ang puso ka ngayon? Napaka-secured na po. I've never been discontented sa mga naging karelasyon ko. And this is a huge surprise. Walang rason para magtagpo ang buhay namin ng girlfriend ko ngayon. But I came to meet her. Baka nga ito na yung sinasabi nilang God's intervention. Dahil minsan lang pagkakataon na makakilala ka ng taong swak na swak sa hinahanap mo. I'm blessed. And I think, Savannah, dahil kahit papano, naging bahagi kami ng journey ng isa't isa para makarating kami kung saan kami ngayon. That's a beautiful response, puri ng host. Hindi na malaya ni Gina ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Saka lamang siya bumalik sa ulirat nung maramdaman ang pagdampi ng tissue sa kanyang muka. Kasasabi lang ni Naela na huwag kitang saktan. Baka mabawi ang lisensya ko bilang boyfriend mo. Pagpapatahan ni Alvin sa kanya. Nagpatuloy ang paglandas ng masasayang luha ni Gina. Kulang ang salita upang ipakita ang kaligayahang nararamdaman niya. Ang mga natitira niyang pagdududa at agam-agam ay nabura na. Saglit na bumaling ang tingin ni Alvin sa kanya habang nagmamaneho. Hindi naman talaga ako kabilang sa dapat na i-interview ng host. Pero naisip ko, okay na rin na magsalita ako ron. Para kahit papano, mapanatag ka dahil mahal kita. Sambit nito. Mahal din kita. Paano yan? Uwi na ako. Limitado na ang oras natin para sa isa't isa. Pag-alala niya. Sabay natin paplanuhin ang lahat. Pagdating natin doon, mag-i-stay ako ng ilang araw bilang pahinga na rin. Maghanap tayo ng paraan. Taimtim namang pangako ni Alvin. Nakampante siya. Alam niyang hahanap ito ng paraan. Alvin, salamat sa'yo. Ipinagpapasalamat ko ang araw na nakilala kita. Buti na lang at pinili mong magstay sa amin nung na-stranded ka. Sabi niya na siyang ikinangiti lamang ni Alvin. I love you, Gina. Sagot nito. Habang tumatagal ang biyahe, lumalalim na rin ang paglubog ng araw. Ngunit sina Alvin at Gina ay magsisimula pa lamang sa bagong buhay na walang takot at puno lamang ng pagmamahal para sa isa't isa. Makalipas lang ang isang taon ay nagpasya na silang magpakasal. Lumawak ang piggery sa probinsya, ngunit hindi na roon nagstay si Gina at ang mga bata. Dahil sa syudad na sila nanirahan para sa bubuuin nilang pamilya. Ang bahay nila sa probinsya ay pinaayos ni Alvin para komportable sila kapag uwi ron. May ilang caretaker din na namamahala sa bahay at sa piggery. Linggo-linggo rin naman ay naroon sila. Ang pangako sa kanya ni Alvin, kapag magre-retire na ito ay roon na sila sa probinsya manatili. Wala naman yung problema sa kanya. Basta magkasama silang mag-asawa. Hindi mahalaga kung saan sila nakatira. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!